Sa susunod na Lunes na maninilbihan ang bagong hepe ng pulisya na si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Tinanggap na rin ng Pangulo ang pagbibitiw ng chairperson ng Commission on Higher Education pero hindi ang pagbibitiw ng kalihim ng DILG, DOJ at Defense Department. Narito ang aking unang balita. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Tensyonado ang mga tagpo ng arestuhin noong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya madala sa The Hague, Netherlands. Ang nanguna noon sa operasyon, si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quebuloy noong nakaraang taon na ilang linggo nagtagal. Direktor pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Ang dalawang malalaking misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police simula June 2 ayon sa palasyo. Si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must exhibit some high degree level of performance. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered. Lahat ng promotion, reward yan. Ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Naging hepe ng Quezon City Police District si Torre hanggang magbitiw siya sa pwesto. Kasunod yan ng kontrobersyang pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hawak sa pinakamataas na pwesto sa pulisya. Nanumpa bilang bagong Solicitor General sa UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe. Bilang Solicitor General siya ang inaasahang kumatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Papalitan ng Berberabe si Menardo Guevara matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Kamakailan naging kontrobersyal si Guevara matapos mag-recuse o tumanggi mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, posibleng wala itong kinalaman sa desisyon ng Pangulo. I don't think that that was a factor at all. He and the President had a conversation about this and the President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his professionalism at that time, the President could have already removed him. Binati naman ni Guevara ang kapalit na si Berberabe na tinawag niyang magiging mahusay na Solicitor General. Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni CHED Chairperson Prospero De Vera na papalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Isang Duterte appointee si De Vera na noon pang 2018 hawak ang posisyon. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED. Or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Sa isang pahayag, sinabi ni De Vera na tinatanggap niya ang pasya ng Pangulo kasabay ng pagpapasalamat sa pagkakataong maglingkod sa CHED. Hindi naman tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Chodoro, kaya mananatili sila sa pwesto. Patuloy namang sinusuri ng Pangulo ang mga naging performance sa iba pang kalihim ng kanyang gabinete. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.